Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Nako po, ang tindi po ng binitawan ni VP Sara Duterte. Nako, hinostage. Breaking news. Hinostage ni VP Sara Duterte si Senator Amy Marcos. Ayong palakpakan. Ay nako, nakakatawa ha, pero sa totoo lang, malaman po itong sinabi ni VP Sara Duterte kay Amy Marcos sa speech niya doon sa Malaysia. Di ba? Talagang matindi ho yung binitawan. Yung mga Ayminatics naman, tuwan-tuwa naman sila. Parang akala nila pabor sa kanila yun. Pero sa totoo lang, yun na isang matinding banat na dinaan sa patawa. Ika nga, ibig sabihin mga kababayan, ang tawag po doon, sarcastic. Pag ikaw sinarcastic, hindi ka dapat matuwa. Hindi, alam mo yon. Ito, walang biro ito. Pag ikaw binanatang ka ng pa-joke, hindi ka dapat matuwa. Halimbawa, ang taba-taba mo. Halimbawa lang naman po ang taba-taba mo, sinabihan kang, alam mo, itong tao na ito na, masayahin taong to. Talagang nagtagumpay siya sa buhay, kaya tingnan mo, ang lusog-lusog. Maaring akala mo, uy, totoo yun matagumpay ako sa buhay. Pero ang talagang puntire doon, ang taba-taba mo na. Kaya kung matutuwa ka doon, eng-eng ka. Hindi, kung ikaw isang, taga-sunood nung mataba na yon, tanga mo, parang ganun. At matutuwa ka. Sa akin, parang ganun ang binitawan po ni VP Sara Duterte kay Senator Amy. Ito mga Ayminatics, tuwan-tuwa sila, na parang kita mo na, malapit kay Sara Duterte si Amy, laging kasama, Hindi nila alam, may sarcastic na dating doon, mga kababayan. May banat, ika nga. May malupit na banat si VP Sara Duterte. Minsan kasi, alam mo, may mga bagay kasi na hindi mo madiretso sa isang tao. Minsan, dadaanin mo sa joke. Pero sabi nga, read between the lines. Yung mga joke na ganyan, sabi nga, joke is half-meant truth. Ibig sabihin may katotohanan, di ba? Merong kahit papaanong katotohanan. At kung para hindi ka ma-offend, dadaanin ka sa joke, ika nga. Pero dapat, ano mo na yun? Gets mo na. Kung matalino ka. Pero kung bias ka with ED, talagang sasabihin mo pa, kita mo na, ganon ang dating. Pero hindi mga kababayan kitang-kita dito iba po ang dating no. Pakinggan mo natin yung banat po ni VP Sara Duterte dito kay Senator Amy Marcos. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan. Dahil sa trabaho ko bilang isang vice president at dating education minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Dito, binitawan ni VP Sara Duterte, siya po daw ay sinabihan at kinakausap ng mga foreigner. Siguro, malamang sa malamang yung mga pinupunta ni VP Sara Duterte ng ibang bansa, hindi natin alam, tulad ng Netherlands, Europa, at itong particular na Malaysia, may mga kumakausap sa kanya na unthinkable yan. Hindi sa Tagalog, sobrang hindi naman yan alam mo yon, hindi maisip, lubos maisip na meron kayong presidente na ibinigay ang isang kalahi mo. Di ba? Kasi ang usual, mga kababayan, yung katulad nung kay Arnie Tevez, tayo humihingi para panagutin sa Pilipinas. Di ba? Ganun So, si Roque, ganun din. Di ba? Parang, pinauuwi para panagutin sa Pilipinas. Dito magtataka ka, bakit si Pangulong Duterte hindi pinanagot sa Pilipinas kung talagang may sala, di ba? Bakit hindi nila pinanagot? At kanila pong, ang tawag dyan, ewan ko kung kidnapping, o ewan natin kung anong tawag sa ganyan, yung padala mo yung tao na without even going through the due process, di ba? Ibig sabihin lang po nun mga kababayan, meron talagang problema
At hindi yan malubos maisip ng mga banyaga, ng mga foreigner na bakit gano'n ang ating gobyerno. Talagang hudas. 'Di ba? Hudas talaga ang tawag diyan. Kasi kung pwede mo naman, bakit ano to, wala tayong korte? O una-una, hindi na nga tayo membro ng ICC. Tapos doon mo dadalhin. Sa totoo lang, ang ICC, wala na yan eh. Wala na nga nililitis dyan eh. Si Duterte na lang nililitis dyan eh. Wala na pong kwenta yung ICC na yan. Sinusuka ng ibang bansa yan. Oh, Amerika na nga lang eh, na tinatawag nating friendship. Di ba? Our big brother, tinatawag natin yung Amerika. And yet, kita nyo naman ang ginagawa ni Trump sa mga prosecutor, judges ng ICC. As a matter of fact, meron pang warning na, hoy, kung sino makikipag-cooperate dyan, yari sa amin. Oo, kaya nga finraise yung mga account ng mga taga-ICC sa Amerika. Ganong katindi o mga kababayan. Ganyang sinusuka yung ICC. Tayo, habang sinusuka ng iba, pinupulot natin tapos ngininginom natin tsaka nginangain natin. Ganon po tayo katarantado. Di ba? Mantakin mo ha. Hindi, eto. Seryoso ito eh. Di ba? Sinuka na ng ibang bansa. Tapos tayo kinakain natin. Kadiri, di ba? Ganon literal. Sinuka ang ICC ng ibang bansa. Tapos tayo, yun ang idadahilan natin kaya dinala natin ng isang dating pangulo natin. Anong tawag mo dun? Di ba? Simpleng-simpleng politika, mga kababayan. Ang tawag sa ganon. Yan ang eksaktong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, lingo-lingo siya. Lingo-lingo siya. Siguro, hindi ko alam kung foreigner yun. Kasi kung lingo-lingo, ano yun siguro? hindi ano yun. I cannot understand, ha? It's beyond my... Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Oh, grabe. Kaya ako man ay, kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating Pangulo. Yun! Gulat naman ako dun. Tama naman yun eh. Kaya ba ni Marcos yan? Hindi, ito ano lang naman, pumasok lang naman sa isip ko, pag si Marcos ba nag-rally? Pag si Marcos ba nag-speech sa mga hindi kasi baka akala nyo ngayon lang to. Kahit nung panahon na presidente pa si Pangulong Duterte sa mga OFW event, grabe mga kababayan. Kasi ako, naka-attend na ako dun eh. Sa ibang bansa, grabe. Talagang yung tao sigaw ganyan eh. Mas lalo pa ngayon. Kay Marcos ba pagka nagpunta siya sa ibang bansa o nagpunta siya sa mga press con dito, may sumisigaw ng, Marcos! Marcos! Wala! Wala! Kaya nga sabi, tama-tama talaga yung sinabi ni Baste. You will never be loved. Ang sakit nun, grabe. Gago! Pag sinabihan ka ng ex mo, ng ganun, ako ang sinayang mo. Tapos sasabihin sa'yo, you will never be loved. Grabe yun mga kababayan. Ang sakit nun. Yan, na ganyan si Marcos. Marcos, you will never be loved by the Filipinos. As a matter of fact, you had the chance, but your chance, wala na. Naubos na. Na-realize na ng mga Pilipino na talagang nabudol sila. Alam mo, ako hindi ito mga kababayan. Sabi ko nga, mahirap yung pinagdadaanan ni Pangulong Duterte. Sobrang hirap ang pinagdadaanan niya. Sigurado ako kasi you are a former president, you are a mayor, and somehow, you know that marami kang tao, marami kang tumutulong sa'yo. Tapos biglang isang ganon, nasa isang kulungan ka na limitado ang bisita, limitado ang gagawin mo. Mahirap. Pero if there is one realization, sigurado ako ito ang mga nare-realize ni Pangulong Duterte. Walang
timbang yung makita mo ang pagmamahal ng taong bayan sa'yo. Alam mo yon? Kasi madaling sumikat. Madali naman sumikat. Gumawa ka ng kalokohan, sisikat ka. Kaya daming mga content creator, ganyan eh. Ang gagago, di ba? Gawa ka ng kalokohan, sikat ka. Yun yung yun yung rider, di ba? Sikat ka agad siya eh. Pero yung sikat ka, tapos may nagawa ka sa bayan, tapos minahal ka ng taong bayan, grabe ho yun. Mahirap po yun. Kasi madaling sumikat, madaling magkapera kung milyonaryo ka, pero hindi ka mahal ng taong bayan. Parang halimbawa, yung kay ano. Sorry pero naalala ko doon naman eh. Basta pera pinag-uusapan eh. Yung si Sam Versosa, ginawa mo na ang lahat sa Maynila. Lahat ng pautot ginawa mo na. Lahat ng pa-concert ng mga barkada mong artista, ginawa mo na. Lahat ng pamumudbod, ginawa mo na. Pero hindi siya minahal ng mga taga Maynila. Ang sakit doon, grabe. Totoo, walang biro. Gago! Pero huwag ka mag-alala, mahal ka naman ng jowa mo. Ewan ko hanggang kailan, ha? Alam naman ng mga artista. Yeah? Malay mo, dahil marami kang hindi natin alam. Ha? Pero yung ganun ako, masabi ko nga, mas gugustuhin ko na yung wala kang pera, hindi ka sikat, pero mahal ka ng taong bayan. Yeah? Mas masarap yun Hindi, alam mo yun, mas okay na sa akin yun, na at least mahal ako ng taong bayan. At least marami nagmamahal sa akin. Yun, eto si Marcos, wala. Olat, di ba? Tandem pa sila nung pinsan niya si Romualdez. Gago! Montakin mo si Romualdez, lahat na ata ng ayuda ginawa, pero ganun pa rin yung ratings niya. Alam mo siguro pag natutulog yun, na galit sa mundo yun. Feeling ko lang pag natutulog. Kasi alam mo, pag natutulog ka, yung pipikit ka na, wala ka nang kasama eh. Ikaw na lang. Kaya nga, hindi ko sinasabing ganito ginagawa nila ha. Kaya nga yung iba, di ba, yung nagpa-party, pero parang similar. Pero hindi ito yung tinutukoy ko ha. Linawin ko lang, hindi ito at hindi si Romales at hindi si Marcos ang tinutukoy ko. Di ba kaya nga yung mga kabataan na nagpa-party-party para ma-entertain, maraming friends, cheers, blah blah blah, kampay, tapos lahat ng drugs titirahin, lahat ng inumin titirahin, lahat ng babae at lalaki. Kasi ngayon, hindi lang babae ang binabanata ng iba, pati lalaki, binabanata na rin nila eh. Pero pag uwi mo, dun papasok yung depression di ba? Dun papasok yung mag-iisip ka. Lahat ba ito worth it? Lahat ba itong nangyayari sa buhay ko masaya? Kasi sigurado ko, ang isang bagay lamang na talaga papasaya sa'yo, it's not money, it's not fame. Hindi ho yun It's not even physical satisfaction. It's really the love. Love of family, love of friends, love of people that serving under you. Yun talaga ang pinaka Pag hindi, talagang sablay ka, Brad. Sablay. Walang mangyayari sa'yo. Pag pikit mo, talagang mapapaganon ka na lang Kaya nga ako, ang tanong ko nga dito kay Romualdez at kay Marcos, pag pumikit kayo, hindi kaya kasi yung iba, alam mo ginagawa nila. Yung iba hindi ko sinasabing sila to para tuloy-tuloy yung pagpikit nila, magpapakalasing na lang sila o kaya magdodroga sila. Kaya para wala na yung idle moment na pipikit ka at marirealize mo walang kwenta yung buhay mo. Ang gagawin nila, alak. Papakalasing sila para tumba. O kaya magdadrug sila para talagang high na high sila, di ba? Tapos bagsak sila. Si Marcos kaya at saka si Romualdez, paano pag pumikit na kayo, ano nararamdaman ninyo? Dahil hindi kayo mahal ng mga Pilipino. Amidst that you are the president of this country and no one loves you but your paid bloggers. Diba? Actually, I don't even think na mahal kayo nun Baka mahal lang yung binibigay sa inyo.
Hindi kasi ganun eh. Meron naman dyan, lalo na yung mga vloggers ng tanso. Kaya lang naman kayo mahal niya mga yan. May natatanggap yan eh. Pag wala sila natatanggap, tingnan mo. Magwawarla yan. Yeah. Oh. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi Bakit? sinasabi ko sa kanya, Dinadala mo ba siya dahil gusto mo siya? Dinadala mo ba siya dahil pareho kayo ng style of service to the people? Dinadala mo ba siya because you think mahal niya ang bayan? Bakit mo siya dinadala? Hindi, simple lang ito mga kababayan eh. Huwag na natin paligoy-liguyin to. Di ba? Kasi marami nagtataka, namin nagtatanong, di ba? Ano ba yan si VP Sara Duterte? Nabudol na nga noon, papabudol na naman ngayon. Di ba may mga ganyan? I mean, diretsyon tayo. Maraming nagtatanong na mga Duterte supporter na bakit naman ganyan si Senator Amy? Sigurado ko kasi dami ko makausap sa akin eh. Mga Duterte leaders in different organization and countries. Yun ang laging tanong nila sa akin. Ang sagot ko, ewan ko, mali ko. Hindi naman ako close sa kanila. Hindi, lahat hindi naman kasi alam mo, maingay lang ako. Pero hindi naman po ako yung feeling na malapit sa mga Duterte. From time to time namimit, nakakausap, pero hindi po ako, never ako nag-claim na malapit ako sa mga Duterte. Hindi ho. Marami nagtatanong sa akin gaganyan. Sabi, sir, ano ba? Bakit ganyan si VP Sara Duterte? Bakit lagi siyang bakit ba lagi nandyan si Amy? Nakakabuisit na yung mga gana yan eh. Di ba? Ilan sa inyo? Sige, sa mga viewers natin ngayon. Ilan sa inyo nagsasabi ng gayaan? Ilan sa inyo nagsasabi ng gayaan na nagtataka kayo bakit malapit si VP Sara Duterte kay Amy Marcos? Sige nga, ano sagot ko? Sige. Di ba? Sinagot ko na sa video ko. Sa inyo, hindi ko sinagot ng personal. Pero sinagot ko na sa video ko yan. Sabi ko, maybe, before, it was Amy Marcos using VP Sara Duterte. But this time, maybe VP Sara Duterte realized, ginamit niyo ako nun ha. Now, this time, I will be the one to use you. Diba? Sinabi ko na yan, ilang araw lang. Sinabi ko na yan eh. Diba? Kahit sa SMNI, mga nanonood sa amin sa SMNI, araw-araw 8:30 o 9, minsan 10. Hindi ko na alam kung anong oras, basta mag-abang kayo doon. 8:30, di ba? Sinabi ko yan eh. I have a different opinion and wild guess. I think this time, VP Sara Duterte is the one using Senator Amy. It's not the other way around. And maybe sa pagdating ng panahon, it's going to be a different story. And ladies and gentlemen, I think VP Sara Duterte answered every one of us why Senator Amy is still there. Eto na yun. Pakinggan natin why Senator Amy is always with VP Sara Duterte. hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Ayun. Yun ang sagot. Yun ang sagot. She wants accountability with Senator Amy. Gusto niyang panagutin si Senator Amy sa pamamagitan ng ikaw ang magdala at magbalik sa Pilipinas dahil yung kapatid mo ang nagdukot sa Pilipinas. Palakpakan natin. So alam mo, nung napakinggan ko to, sabi ko, tama yung wild guess natin. Tama yung ano natin, yung nasa isip natin na ganun nga ang nangyayari. Kasi hindi ko mapagtanto ladies and gentlemen. Ito, I'll be honest with you Wala ko itatago sa inyo. I'll be honest with you.
From the bottom of my heart. Ayokong magtago. And hindi naman sa wala akong pakialam kung may masaktan, pero masasaktan yung iba. Kahit po ako yung naalala ko yan, I was in Japan, and yung unang-unang pagsama ni BP Sara Duterte kay Senator Amy, na rin ako na-disappoint, na-frustrate, na-inis. Ito. This is the feeling. And I know from your heart, ganyan din ang naramdaman ninyo. Di ba? Kasi ang daming nagtatanong sa akin nung time na yun, bakit ganon? Ganyan. Hindi ko naman masagot kasi hindi ko rin alam. Di ba? Hanggang inisip ko, and I tried to talk to people with wisdom pagdating sa issue na ito. And napagtanto ko, na-conclude ko sa sarili ko na maybe, kasi ilang beses sinabi ni BP Sara Duterte that I will not endorse. Ilang beses niyang pinaringgan yung manga. Di ba, naalala niyo yung mga TikTok pa siya doon? I-rewind natin. And yung mga yun, hindi yun slip of the tongue. O ibig sabihin, hindi po yun yung nasambit lang niya. Ginawa niya yung video So talagang alam mong, andali. Malaman ito, merong itong itinanim sa puso. And because of that, nagtaka ako bakit biglang, all of a sudden, biglang isinasama si Senator Amy. Di ba? Ito yun. Ladies and gentlemen, ito yun. She's now saying publicly, Amy, ibalik mo ang tatay ko dahil yung kapatid mo ang nagdala sa dahig. Alam mo, matindi yan. Hindi biro yan, mga kababayan. This is not even hindi siya threat Kasi ang threat di mo ginawa Ito, ginawa niya na Di ba? Ito talagang sinasama kita para ibalik mo ang tatay ko. Oo, dinaan niya sa biro, pero in a very sarcastic way. Paano ko nasabi? Hindi pa siya doon natapos. Tinuloy niya pa. Di ba? Di ba? Ako ba din naghatod sa iyahan dito? Dili man. Dili man Dili man ikaw naghatod. Di ba? Di iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik ana dito sa mua sa Davao. Yun, grabe. Alam mo, malupit ito. Sobra sabi ko, antindi nito, Brad. Antindi nito. Pag hindi mo naintindihan nito, isa lang masasabi ko sa'yo, sigurado ko from your heart, Iminatics ka. Nabudol ka ni Amy. If you think this is a compliment to Amy Marcos, isa lang ibig sabihin nito, nabudol ka ni Amy. Na-brainwash ka na ni Amy. Yung kanyang pambobola, pangmamangga, yung kanyang pagdaan sa karisma, nabola ka. Hindi Sinasakyan ni BP Sara Duterte si Amy. Sinasama niya para talaga, hoy, ibalik mo yung tatay ko Kasi yung kapatid mo may kasalanan. Ito pa, dagdag niya. Kaya dala-dala ko yan siya lagi. Kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siyang mga 8-9 years old. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Bakit ako? Ikaw! Yun, grabe. Panalo talaga. Yan ang tinatawag na matinding sarkasam Talagang ikaw ang magsoli. Ikaw, kasi yung kapatid mo may kasalanan. Ikaw! Anak ng tutsa. Ang lupit nito, ladies and gentlemen. Pag hindi mo nakuha to, bobo ka talaga.
Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya. Kita mo ang lalim nun, para siya naka-hostage. Oh, bakit naka-hostage? Ano ba ang definition mo ng hostage? Ang hostage, merong kapalit. May pinanood nga ako ngayon sa Netflix yung basta yung African American na babae na accidentally na hostage siya yung mga taga-bangko dahil kinukuha lang niya yung paycheck niya. Tapos nung sinasabi niya na yung negotiator pinapalabas na siya, sabi niya? Isa ang kondisyon ko. Kailangan yung pulis na nanggipit sa akin sa traffic na pinagsimulan ng bad day ko kaya nandito ako ngayon sa bangko, kailangan yung paalisin dyan kasi papatay na ko nun. Ano ibig sabihin ng hostage? Merong kapalit. Yeah? Unless yung kapalit na yon ay maibigay, tsaka ko pakakawalan yung hinostage ko. So, very basic yan. Hostage means may kapalit. So, ito nga yung sinasabi ni VP Sara Duterte dito eh. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Tanungin ko kayo, mga kababayan. Ito, yes or no lang Parang camera to eh. Yes or no lang to. Ha? Bibitawan ba ni VP Sara Duterte si Amy Marcos? Yes or no? Sige na. Sige nga, magkomento nga po kayo. Bibitawan ba ni VP Sara Duterte si Senator Amy? Yes or no? Sige na, i-comment nyo na ngayon. Oh, ano ba ginagawa mo? Abay, mag-comment. Sinabi ko mag-comment eh. Pag sinabi ko, gawin nyo. Huwag kayo nanood Ano nga? Oh, sige na. Yes or no lang naman eh. Bibitawan ba ni VP Sara Duterte si Senator Amy Marcos? Yes or no? Padaliin pa natin ang tanong. Isasama ba pa rin ni VP Sara Duterte si Amy Marcos in the future? Isasama pa rin po ba niya? O bibitawan niya na in the future? Yes or no? May posibilidad ba na bitawan ni VP Sara Duterte si Senator Amy? Yes or no? Based sa kanyang sinabi. Diba, sigurado ako maraming sumagot dyan. Yes. O yan, nababasa ko, may sumusulat pa ng yes. O yan, o. O, diba? Nakikita ko, nararamdaman ko. Even if na to. O, diba? Kung bibitawan siya, anong kondisyon para bitawan siya? Pag pinalaya niya na, o pag naibalik niya pala, sorry, not pinalaya, pag naibalik ni Amy si Pangulong Duterte. So, if that is the case, ano ang ginawa ni VP Sara Duterte kay Senator Amy? Nagpagamit ba siya? O siya ang nanggamit kay Senator Amy? Yes or no? Kayo na ang sumagot. So, darating ang panahon, tulad ng sinasabi ko, di ba? Tulad ng sinasabi ko nung nakaraan at ngayon na ine-emphasize ko, na someday, maaari na bitawan ni VP Sara Duterte si Amy Marcos. Two things that would possibly happen. One, pag napauwi niya na si Pangulong Duterte, or maybe pag wala siyang nagawa. But one thing is for sure. That is the reason why laging nakabuntot si Amy. It is not because magaling siya, maayos siyang public servant. Hindi, walang ganun.
It is because, only because, may utang si Senator Amy. Ano yun? Yung kanyang ama. Pinananagot niya sa simpleng yung pamilya nila o ang mga Marcos ang nagdala kay Pangulong Duterte sa The Hague. Naintindihan na natin. Ako, naintindihan ko na. Nung lumabas ito, kaya pala talaga. Kasi iba yung packaging ng iba eh. Gago! Lalo na yung mga Iminatics vloggers. Iba yung packaging nila eh. Tapos pagbabayarin ko pa yan ng fish head curry mamaya. Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Naku po, lasing. Andali, lasing ba o overdose? Magkaiba kasi yun eh. Hindi, totoo magkaiba. Iba yung lasing sa kapangyarihan at saka overdose sa kapangyarihan. May bago ng terminology ngayon. Yung lasing, alam naman po natin yung lasing, di ba? Yung talagang wala na maisip na tama. Di ba yung lasing? Alam niyo naman yung lasing. Yung mga asawa niyo, lagi lasing yan. Pero iba yung na-overdose o kaya yung sabog. Hindi pala overdose. Sorry, not overdose. Sabog. Iba yung lasing sa sabog. Sabog sa kapangyarihan. Ano ibig sabihin nun? Yan ay mga demonyo. Hindi kasi kahit pa paano, yung mga lasing, maraming klase ng lasing di ba? May lasing na tumatahimik lang. May lasing na umiiyak. Iyak ng iyak. Marami kong kakilalang ganun Iyak ng iyak pag lasing. Yung iba naman, nakakatulog. Yan ako. Pag nalasing ako, tulog ako Pero actually, minsan lang naman yun. Siguro mga once every 3 years. Nakakatulog. Yan ang di ba? Pero iba yung sabog. Ano yung sabog? Ibig sabihin nun, sobra yung hit mo, di ba? O sobra yung pulburon mo, di ba? Sabog nga Ano ang pinagkaiba ng lasing sa sabog? Ang lasing, minsan, alam mo yun, hindi na makagawa ng tama. Hindi na makapagmaneho, lasing. Pero ang sabog, hindi lang sa hindi makapagawa ng tama, pero puro kasamaan ang ginagawa. Diba? Yun ang pinagkaiba nun. Ibig sabihin, pag ikaw sabog, di ko pa naranasan. Pero marami tayong kakilala niyan sa kanto. Di ba? Ano ginagawa mo? Pumapatay ka, gumagahasa ka, nagnanakaw ka. Lahat, gagambalain mo nang naninira ka ng gamit kasi nga, sabog. Tama, mali? Ngayon, hindi na sapat yung salitang lasing sa kapangyarihan sa mga nakaupo sa gobyerno. Bakit? Hindi lang sa hindi nila ginagawa yung tama, sabog pa sila. Bakit? Gumagawa pa sila ng kasamaan sa kapwa. Gago! Kasi kung lasing ka lang, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ako gagawa ng trabaho ko sa gobyerno. Magpapakayaman lang ako. Bahala kayo. Ganon. Ang lasing sa gobyerno, ang lasing sa kapangyarihan. Pero ang sabog sa kapangyarihan, dali, kikidnapin ko si Ganito. Kakasuhan natin si ganito. Imbentohan natin ng mga kaso mga ito. Di ba? Yan ay sabog sa kapangyarihan. Ay, sus, sabi ko sa inyo. Magkaiba yun. Kaya hindi na nasasapat yung salitang lasing sa kapangyarihan ng mga nasa gobyerno. Mga sabog na sa kapangyarihan. Patunay din ito ng ating karanasan na nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay banta sa interes ng iilan lamang. To them, we are a hindrance, an obstruction to the path of their personal ambition, an enemy they must eliminate to clear their way. Napanood nyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Yun po ang kabuuhan ng explanation ng sinasabi ko. Hindi ko po napanood, pero panoorin nyo.
Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. Ma'am, sino po nagpaliwanag sa inyo? Yung mga Eminatics? Biro lang po. Biro lang, Madam BP. Biro-biro ko lang, ha? The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith in the hand of God that will move in ways we cannot comprehend at this point. Justice bends to the truth, and we are ever more resolute in our fight for the Philippines. Kalayaan, kinabukasan, yung ating KKK, kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. At naniniwala akong maipapanalo natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat. May papanalo natin ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis at bangis. Tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa nagkakaisang mamamayan. Mga kababayan, alam na natin lahat kung ano ang problema ng ating bayan. Dahil nagrereklamo tayo araw-araw. Kami na nandoon sa Pilipinas, nararamdaman namin araw-araw. Example na lang, yung tagtag ng EDSA araw-araw. Kaya ang consultation namin ngayon... Oo nga, ano? Bakit napansin ni Madam yun? Nagmumotor kaya si Madam sa EDSA? Hindi kasi, alam mo minsan, makakalimutan mo na yung mga dumadaan sa EDSA. Makakalimutan mo na pag nakasasakyan ka. Pero pag nakamotor ka, ramdam mo yun. Tsaka iniilagan mo yun kasi delicates yun eh. Kahit naka-big bike ka, delicates yun. Ay, hindi porke naka-big bike ka pagka intindi ng tagtag, may bakal. Saka nakakita sa highway, may bakal na nakausli. Oo, nakaangat yung bakal. Tapos, sana nga yung kumbakal, kapiraso lang na pwede mo lang dadaanan. Hindi. Yung parang utot lang. Hindi ganun eh. Talagang yung malaki siya, malaking bakal na nakaganon. Tapos dagdag, ganun ka ba? Bagamat sa utot ba, yung maliit lang, ganun eh. Ito hindi eh. Ramdam mo, brad eh, di ba? Ang tataka ka talaga ba? Ano nangyari sa Pilipinas? Ay hindi kung ano yung reklamo, kundi kung ano yung naisip ninyo. At nakita ninyong solusyon. Nakita ninyo sa ibang mga bansa. Kung saan kayo ay nanirahan, kung saan kayo ay nagtrabaho. Whether by choice or by force, you have lived and worked abroad. You have witnessed effective systems and thriving communities. What best practices from other countries should be adopted in the Philippines? What changes would you like to see for a better future? Sa konsultasyon na ito, nais naming marinig mula sa inyo ang inyong mga karanasan sa ibang bansa upang mabago natin ang direksyon ng ating bayan. We should demand change. We should fight for change. Ang araw ng kalayaan ay maging inspirasyon sana natin para patuloy na maging tapat na mga Pilipino. Tulungan po natin ang Pilipinas,
Huwag tayong mapagod sa pakikipaglaban para sa magandang kinabukasan ng ating mga pamilya, lalong-lalo na ng ating mga anak. Huwag nating Eto na. Tapos na po itong basta ito meron pa po tayo isang pag-uusapan na malupit din po itong usapin na ito. Tingnan, papakita ko lang po sa inyo ha. Kasi merong mga nagsasabi na hindi daw constitutional yung ginawa ng Senado tungkol dyan sa impeachment. Panoorin natin ito. Naniniwala ang isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na dapat mag-inhibit ang ilang senator judge ng impeachment court. Kasunod ito ng pahayag nila para ma-dismiss na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinontra ito ng Senate President na tumatayong presiding officer ng korte. Nakatutok si Ian Cruz. Sa proseso ng hudikatura, may tinatawag na judicial recusal. Ito ang pagdiskwalipika sa isang presiding judge sa paghawak ng isang kaso dahil nakompromiso ang kanyang impartiality. Lain nitong masiguro ang isang paglilitis ay patas at walang kinikilingan, bagay na pinoprotektahan mismo ng saligang batas. Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, dating National President ng Integrated Bar of the Philippines, maaaring magkusa ang isang huwes o kaya'y magmusyon ang isa sa magkatunggaling partido sa kaso para persahang alisin ang hukom. Upon motion of either party on limited grounds, for example, relationship, conflict of interest, prejudgment, mga ganyan, pwede hong by force mapapa-inhibit yung judge at mapapalitan. Sa paniniwala ni Attorney Christian Monsod, isa sa mga yan yung mga mga pinklawan. Yan po yung mga pinklawan na abogado na alam mo naman, mahilig kuhanan ng panig ng media. Hindi, alam mo itong kaya nga sinasabi natin these media are not really for the truth. You know why? Kasi tingnan mo, kaliwat kanan ang batikos na ginawa ng ilang mga abogado, 'di ba? As if they represent every lawyers in this entire country. As a matter of fact, they already retired. Yung mga ini-interview. Pero there are people na maayos po ang kalalagayan ngayon ng mga abogado pero hindi ini-interview ng mainstream media. Diyan makikita mo talaga yung pagiging bias po ng mga media. Kasi kung talagang kayo, patas kayo, minsan mag-i-interview sila ng, halimbawa, 4 o 3 na antay sa ginawa ng mga senador. Ang kukuhanan lang nila ng panig na tama yung sinabi ng ginawa ng senador, isa lang. Siyempre, to emphasize, ito bibigyan ko kayo ng style kung paano yung mga bias na media. Makikita nyo yan. Sa title pa lang Sa title pa lang, nandun na kaagad na sasabihin nila, hindi tama ang ginawa ng Senado. O kaya, labag sa batas ang ginawa ng mga senador. Ayon sa... may ganun. Pero pag tinignan mo yung news, meron naman nagsasabi doon na hindi labag. Bakit hindi yun ang tinitle? Diba? Hansinin nyo, bakit hindi yun ang tinitle? Ba't hindi yun ang headline? Hindi labag sa batas. Karapatan ng Senado. Diba? Diyan pa lang, makikita mo na yung angling na tinatawag ng mga media. Kung ano yung gusto nilang unang mapansin, mas ma-emphasize, at minsan nga, yun lang ang binabasa ng tao. Headline. And they know that. They know that people are no longer reading or watching the details ng news. Usually headline lang. Yung bang masasyak ka, talaga labag sa batas? Labag talaga sa batas?
Di ba ganun kaagad eh? Walangkas ng 1987 Constitution. Dapat nang mag-recuse o mag-inhibit bilang senator judge ang ilang senador dahil sa mga naging pahayag nila. I think they should, Senator Pato, Tolentino, about recusing themselves. The source of legitimacy is independence. If they're incapable of independent thinking, I think they should withdraw and say, we are not participating. Nitong Martes, tumayo si Senador Bato de la Rosa para hinging i-dismiss ang impeachment complaint kahit hindi dumaraan sa paglilitis. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Si Senador Francis Tolentino naman, sinabing functionally dismissed na ang impeachment case kapag lumagpas sa June 30 ang paglilitis. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation. Hinihinga namin ng reaksyon si Tolentino. Sabi naman ni De La Rosa, hindi siya mag-i-inhibit dahil walang pagbabawal sa naging hakbang nila na ipadismiss ang impeachment complaint. Ayon kay Attorney Cayosa, ibang klase raw ang impeachment court sa mga regular na korte sa hudikatura. Dito ho kasi sa Senate Impeachment Court, it's a class by itself. Ibang klase ito. They have their own rules. Ayon sa Kita mo yung yung style ng pagkat, ang una nilang ipinasok yung sinasabi na dapat mag-inhibit. Di ba? Pero same person na nagsalita. Ito. Siya yung nagsabi na dapat mag-inhibit kasi yun ang sa regular court. Yun yung unang headline, yun yung unang dating sa tao. Pero importante rin yung sinabi niya sa ending. Ano ba yung sinabi niya sa ending? Okay? Simple lang yung sinasabi sa Article 11, Section 3, Paragraph 6. Ano yun? The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Pag sinabi mo bang sole power, S-O-L-E, pakita ko ha. Pag sinabi mo bang sole power, ibig bang sabihin nun lahat o hindi lahat? Hindi, kayo sumagot. Meron pa bang ibang korte na pwedeng may kapangyarihan pagdating sa impeachment? Pag sinabing sole power, to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath for affirmation. Nakakalimutan ata nila kasi sine-question nila yung ginawa ng Senado, yung remand. Nakakalimutan ata nila na walang ibang makapangyarihan pagdating sa impeachment. Walang ibang authority pagdating sa impeachment. Walang ibang korte sa Pilipinas. Kaya nga sabi mismo ni Chis Escudero, pwede naman sila magsampa ng TRO sa Supreme Court. They can. To determine if we did it right or wrong. But, sabi niya to si Chis Escudero mismo nagsabi, but, hindi namin ibig sabihin susundin kagad ang sinabi ng Supreme Court. Bakit? Because of the Article 11 of Section 3, Paragraph 6, that the Senate shall have the sole power to try. Wala nang iba. Yung iba, it's an opinion. That's it. And ladies and gentlemen, actually, ito, pinakita ko na rin kanina. Ayan, no? Mismong ito, matikas na din to Magaling tong din na to. Talagang din ng San Sebastian. Diyan ko gusto mag-aral ng abogasya Si Dean Ted Pastrana. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment.
says the Constitution. That's Article 11, section mabuti section. Section kasi namin yun. Section 3, paragraph 6. Di ba? Thus, that include the power to issue interlocutory orders. Pasensya na, hindi ko alam yung pagbanggit yan. Did we expect the Constitution to enumerate what the Senate can and cannot do when we vested it with sole power? Sa madaling salita, does that include the power to issue? Did we expect the Constitution to enumerate? Ibig sabihin, sinabi ba ng Konstitusyon, in-enumerate ba ng Konstitusyon yung mga pwede at hindi pwedeng gawin ng Senate? Hindi. Wala. Kaya nga pag tinanong di ba si Jesus Cordero, bakit kayong nagpasa ng motion? Bakit kapwa judge nyo nagpasa ng motion? Ano sagot niya? Kaya matalino rin to si Cheese, sa totoo lang, matalino rin to, kaya nga niya nakuha si Hart. Hindi, sa totoo lang, tama yung sagot niya. Ano yung sagot niya? Meron bang sinabi yung konstitusyon na bawal? Wala. Kasi nga, ang sabi ng konstitusyon, Senado, kayo ang sole power. Kayo ang mag-decide kung anong gagawin sa impeachment. Bahala na kayo. Sole power, kayo na yan. Remember, it's Constitution, not some detailed rules of procedure. Now, do you really think the Senate cannot remand? Number 2, was it right for a senator judge to move to dismiss? The Senate is a body composed of 24 members. Naturally, one of them may only move for the rest of them to consider the motion. Second, the motion, if one is in agreement, object if one deems it right to object, and then the body decides. To be sure, the movant and acting alone cannot enjoin or order his 23 or 22 other colleagues to dismiss. Would you prefer another term instead of a motion, a suggestion? Perhaps, or if by movant, say please. These are questions for the readers to ponder. Well, hello Reddit. By the way, law students, be ready for quiz number 2. Ang lupit mo talaga, sir. Pwede ba magkaroon ng private tutorial kay Dean Ted Badstrana? Pagka ganito yung Dean mo talaga, sarap mag-aral, no? Walang biro. Di ba? Ano sinabi? Yan dito. Kasi nga po, it's because the sole power ay nasa Senado. Hindi na dinitalya ng konstitusyon kung ano ang pwedeng gawin, hindi pwedeng gawin. Kasi unlike sa yung mga trial sa RTC, sa CA, sa Supreme Court, detailed Yung Constitution detailed. Ito ang pwedeng gawin, ito ang gagawin, ito ang gagawin, ito ang gagawin. Unless the Supreme Court decide otherwise, di ba? Kunwari pero hindi niya pwedeng sagasaan yung Constitution, Kailangan po sundin niya. Kaya nga dinitalye. Ang Constitution parang yan yung pinaka-supremo na dapat sundin. Pag wala diyan, pwede ngayon dagdagan yan ng mga batas pero hindi dapat magko-conflict sa Constitution. Naintindihan natin. Ganun po yun. Kaya nga merong mga dinadagdag. Kasi halimbawa, di ba kayo magtataka, bakit akala ko ba may konstitusyon na tayo? Bakit meron pang ginagawang batas ang Congress at Senate? Gumagawa sila ng batas na naaayon dun sa pinaka-skeleton ng Supreme Court. Di ba? Yung mga hindi na nakadetalye doon, gumagawa sila ng batas. Yun yung kapangyarihan ng Senado, ng mga senador at ng mga congressman. As long as they will not conflict with the Constitution. Kaya lang, ang pagdating sa mga trial, medyo marami ng ito dapat sundin. Kaya merong proseso yan Pagka sa mga hearing, may mga proseso yan. Kasi nakadetail yung iba dyan. Ngayon, pagdating sa impeachment, this is a different story. Bakit? Kasi hindi naka-enumerate yung mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. Hindi detalyado kung papaano mangyayari. Basta ang nakalagay na lang po dyan, pagbabasahin nyo po yung buong article na yan patungkol sa impeachment, very hindi siya yung detalyado at sinasabi lang niya, ang sole power ay nasa Senado. So kung anong gawin ng Senado, yan yung tinatawag na presumed regularity, di ba?
pwede mong questionin, pero yan eh. Sila lang ang may kapangyarihan eh, na mag-decide. O ito, tama to. At ang maganda naman po kasi dyan, sabi nga dito sa number 2 is kahit pa paano pagbobotohan naman. Lahat ng senador. Hindi lang naman isa. So hindi pwedeng maging diktador. As a matter of fact, si Chis Escudero hindi nga niya dinidiktahan eh. Lahat pinakikinggan niya kahit busit na akong naririnig yung boses ni Ontiveros at saka ni Coco Pimentel, kahit sablay na sablay yung paliwanag nila, pinakikinggan pa rin. Feeling ko nga natatawa na sila dun eh. Mantakin mo pareho lang daw yung dismiss at saka yung return. Tsaka nakakita ng ganun. Pero ano ginagawa ni Chis? Pinapakinggan niya. Oh, pinapakinggan niya. And anong final decision o yung magiging patakaran nila? Pagbotohan nating lahat. Because, again, di ba? Article 11, Section 3. Tandali. Lagi ko nakakalimutan. Tama ba yun? Tama. Eh, baka mamaya makakalimutan natin. Ayun, Article 11, Section 3, Paragraph 6. Kaya ayoko mag-abogado. Sa totoo lang kasi ayoko memorize eh. Pwede ka naman mag-chat GPT. Pwede na pa. Din. Tinanong no? Din, pwede na po bang gumamit ng chat GPT ngayon? Kasi alam mo yan ang yan yung hesitation ko noon eh. Kasi mahina ako sa mag-memorize ng mga eh. Oo, kasi ako, pagka-ex ko, kinakalimutan ko na. Hindi ko na inaalala. Gago! Lahat, nakalimutan ko na. Yung iba dyan, naalala pa hanggang ngayon eh. Oh. Diba, saan sila first time? Kung anong ginawa nila. Pinagmumulay-mulayan pa nila eh. Ako hindi. Pag ex ko na. Gago! X na sa akin yun. Sabi nga dito, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be an oath for affirmation. Basahin po natin yan. Kaya nga alam mo, sorry to say yung mga nagsasabing mga abogado na ang feeling ko kasi namamali nila na yung impeachment court are the same with the RTC court, with the CA. Hindi po sila the same. Hindi po sila same. Kasi nga, lalo na, etong nangyayari ngayon, with the previous impeachment, hindi kasi pwedeng, pagdating po sa court, di ba? Ordinary court, ordinary trial. Pwede ka mag-jurisprudence eh. Ito yung desisyon, ito yung nangyari noon, therefore, blah, 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 ganyan, di ba? Ito kasi ang desisyon noon, kaya ganito. Meron kang basihan. Ito kasi wala. Wala hong basihan. This is the first time na tinarantado ng Kamara. Totoo, this is the first time tinarantado ng Kamara yung proseso ng impeachment. Hindi sinunod. 'Di ba? Nilaktawan. So this is the first time. So walang precedence. Sabi nga ng mga walang jurisprudence, 'di ba? Walang ganoon. First time. So magde-decide talaga ang Senado. Ano ba ang dapat gawin diyan? Hindi rin nakasulat sa konstitusyon 'yan. So therefore, whatever ang sabihin ng Senado, sila yun. Kaya nga napakahambog nitong Kamara na ito dahil ayaw daw nilang sundin. Di wag. Di walang trial. Ang kapal ng mukha eh. Sabi pa naman nung yung leader nila, ganun ba? Ganun pa. Kala mo talaga presidente. Di ba? Feeling presidente talaga yun. Malapit ka na. 3 taon ka. Baka hindi ka na nga maging speaker sa susunod na mga taon eh. Pero malapit ka na hindi maging speaker. Pinaka-maximum mo na lang 3 years. At sigurado ko, sandamakmak ang ikakaso sa ni BP Sara Duterte. Kaya nga ito lang masasabi ko sa inyo. Subukan ninyo kayong mga congressman, wag sumagot. Ako, kasi nagtatapang-tapangan sila. Go! Sige, wag nyo sagutin Wag nyo sagutin. Wag kayong babaluktot dyan. Pag bumaluktot kayo, yari kayo sa akin. Huwag niyong sagutin, tingnan natin kung ano mangyayari sa hearing sa impeachment pag hindi niyo sinagot yan. Isnabing kayo na Senado. Hindi niyo naman sinagot eh. Bahala kayo.
Oh, anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Kita-kits po ulit tayo mga kababayan ha, para sa lahat. Maraming salamat po. God bless everyone. See you again. Happy weekend. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.